Nagbabalik kayo sa programang full of positive energy, basta enerhiya. Sagot kita. Director Patrick, kanina nasa bus tayo. Ngayon, nasan tayo? Well, mga ka-energy, dito tayo sa ating electric vehicle charging station kung saan meron tayong 2 fast charging na available. Yun ang nagpapower dito sa ating electric bus. Kung kayo po ay napunta dito sa BGC, maaari po kayong makicharge dito. Magpapalista lang kayo mga ka-energy. At libre yun. At libre pa yun sa kasalukuyan. Okay yan ha. Kung may e-vehicles kayo, pwede kayong pumunta dito. Libreng-libre. Kakatipid talaga. Anyway, kanina meron po tayong katanungan na nabitin kanina. Yung katanungan na meron pa bang mga concerns ang ating mga kababayan pagdating doon sa paglipat mula sa traditional vehicles papuntang e-vehicles at saka yung mga implications nito. Anong masasagot mo doon, Director? Ang mga ka-energy, alam natin, din namin na ang inyong mga agam-agam sa pag-switch. Pero nakalimutan kong banggitin, meron pa tayong mga additional positives pagdating sa paggamit ng ating electric vehicles. Alam mo ba, Miss Jasmine, mga ka-energy, yung ating mga battery electric vehicles, napakababa ng maintenance cost. Hindi na nga ito kailangan i-preventive maintenance ng regular intervals dahil wala po siyang change oil. So nangangahulugan, ang pinapalitan lang po nito sa regular na basis is yung atin pong gulong at yung atin pong brake fluid. But everything else po tatakbo ito. At contrary po doon sa mga iniisip ng ating mga ka-energy na kapag umabot na ng 5 o 8 taon yung atin pong baterya ay hindi na siya tatakbo. Ang ibig lang pong sabihin nun na pag na-degrade po yung baterya ng ating mga BEVs ay imbis na yung full range niya ang ating kayang takbuhin, ibababa lang to. Pero nangangahulugan po, tatakbo pa rin po yung ating mga BEVs. So, ating mga ka-energy, kailangan nyo pong talagang subukan. At meron pang isang napakaganda ring bonus kapag tayo nagmaneho ng electric vehicles. Ano yun? Ang bilis ng acceleration, mga ka-energy, para kayong nagda-drive ng sports car. Oo, pagka nagda-drive ka ng diesel, parang ganun pa eh. Pero pagka e-vehicle, talagang ratsyada, konting-konting apak lang sa cylinder, tumatakbo at humaharurot na siya. Okay. Pero balikan ko lang, very interesting yung sinabi mo kanina na yung maintenance cost mababa o halos wala, sinasabi mo. Totoo ba? So kasi galing tayo sa traditional na mga bihikulo na normal na sa atin na pag sinasabing pag 5 years na, kailangan mo na itong palitan. Ang mga e-vehicles ba, kailangan palitan? Well, yung ating mga EVs kagaya rin ng normal na sasakyan, syempre kapag yung baterya, yun ang kailangang i-upgrade. Sa kabutihang palad naman, sa pag-advance ng ating teknolohiya, inaasahan natin na kapag degrade na o bumaba na yung kapasidad ng ating mga baterya, magiging mas affordable na rin ito para sa ating mga ka-energy. Pero ilan ba yung gaano katagal na dapat mo siyang palitan? Yung ang papalitan lang natin sa ating mga electric vehicles pagkatapos ng 5 o 8 taon is actually yung bahagi ng baterya. Kaya nga yun ang ating sinasabi na bahagi lang. Okay. Kasi hindi naman po yung pangkalahatang baterya yung nadidiskarga, mga portions lang nito. Ayan mga ka-energy, narinig na natin mismo ang sagot mula kay Mr. Pure Energy ng Department of Energy, kay Director Patrick. Pero alam niyo po ba, may mga perks at advantages pag e-vehicles na ang gamit ninyo, mga ka-energy. Kaya watch this. Magdadrive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako hanggang dito. Pero teka lang, hindi ba mahal ang gasolina? Isa ka rin ba sa mga gustong mag-long drive pero takot na maubos ang pera at pasensya dahil sa roller coaster na pagtaas ng presyo ng gasolina? Well, baka ang sagot na dyan ay ang mga nauusong electric vehicle ngayon na hindi lamang eco-friendly, wallet-friendly din in the long run. Kagaya na lamang ni Teacher Rosaline na 1 taon nang gumagamit ng e-trike para gawing service sa pagpasok sa eskwelahan. I think yung pinagkaiba ng e-bike sa mga usually na may gas, malaking tipid. Kasi sa isang buwan, sometimes nakaka-350 to siguro maximum po 400 pesos yung naano niya po sa kuryente. Nagtitake siya ng 8 hours para ma-full charge. Pero yung tagal niya po is umaabot po ng 3 days. At bilang first-time owner ng e-trike, isang tip lamang ang laging isinasaisip ni Teacher Rosaline para mas humaba ang lifespan ng kanyang sasakyan.
Ang tips po na binigay nila sa akin, wag po antayin ma-drain. So meron po kasi ditong percentage ng battery na nakalagay. Tapos kung ilang kilometer na po yung napuntahan mo. So kapag nag-54 na po siya, 53, meaning medyo malapit na po siyang malowbat. So pwede mo na po siyang i-charge para males po yung time ng charging niya. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, kasabay ding nagbabago ang paraan ng transportasyon sa bansa. At isa sa mga nauusong modernong sasakyan ngayon ay ang hybrid vehicle na may gasoline engine at electric motors. I chose the hybrid one kasi marami naman nagsasabi talaga na tipid. It's maraming comparison compared to sa traditional vehicle. Sa maintenance niya kasi is mababa din siya compared the traditional cars. No? PMS pa lang itself, malaki na yung matitipid mo. Meron siyang feature na talagang gustong-gusto ko. Sobrang tahimik niya. Actually, when you start it, hindi mo malalaman na nakastart na siya. Sa ngayon, marami pang pangamba sa pagbili ng electric vehicle sa ating bansa. Pero ano nga ba ang tamang diskarte kung bibili ka nito at paano mapapanatili ang maayos at mahabang lifespan ng inyong e-vehicle? Sa pagbili ng e-cars, dapat suriin ang range nito. Palagi mong iisipin kung gaano kalayo ang binabiyahe mo papunta sa iyong trabaho at pabalik. Mas mabilis makakarating sa pupuntahan kung tamang bilang ng pasahero ang sakay ng sasakyan. Isa rin sa dapat isipin ay ang charging stations na malapit sa iyong lugar. Pwede niyong bisitahin ang evindustry.ph website para sa listahan ng mga charging stations na malapit sa inyong lugar. Sa Pilipinas, may naipasang batas upang magkaroon ng incentives ang mga gumagamit at bumibili ng hybrid at fully electric vehicles. Makakatulong ito sa inyong magiging gastos. Siguraduhin na lehitimong dealer at may sapat na papeles at dokumento ang iyong agent. Ang sobrang init at lamig ay makakaapekto sa kondisyon ng baterya, kaya naman, ipark ito sa lugar na tama lamang ang ventilasyon o malilim na parking spot. Dahil ang baterya ang nagpapatakbo sa EV, siguraduhing dekalidad ang charging equipment. Dahil kapag hindi ito akma, maaaring makasira ito sa baterya at humantong din sa iba pang problema. Pagdating sa kalsada, diskarte ang puhunan. Kaya huwag magpa-stress sa inyong weekend drive. Mag-full charge ng kaalaman with our Madiskar Tips. O mga ka-energy, pinakita na natin ang mga perks at advantage ng mga e-vehicles ha. Sana na-save ninyo ang mga Madiskar Tips natin. Pero Jasmine, kung meron pang ibang katanungan ng ating mga ka-energy, pwede nila kaming itag sa aming mga social media accounts at susubukan naming sagutin ang mga questions nila. Pwede nyo ring bisitahin ang official website ng Department of Energy, doe.gov.ph. Maraming salamat, Director Patrick, para sa inyong todo-todong energy sa pagtulong sa ating mga ka-energy. Welcome Jasmine at maraming salamat din sa iyo. Pero syempre di pa tayo dito magtatapos dahil sa susunod na episode pag-uusapan naman natin ang tungkol sa renewable energy. Ano-ano nga ba ang renewable energy na meron ng ating bansa at papaano ito makakatulong sa ating mga mamamayan? Maraming tututok dyan sa ating mga ka-energy kaya same time po tayo next week ha. At pwede nyo rin pong mapanood ang episode na ito sa All TV News PH, sa Facebook at may replay mamayang alas 10 ng gabi sa All TV Channel 2. Ako po si Jasmine Romero, kasama po natin si Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Mga ka-energy, ito ang Basta Enerhiya, Sagot Kita!